Welcome back sa aking YouTube channel para sa mga first time lang mo manood. Please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang bayad o libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much. So topic natin po today's video, breaking news guys. Franz Castro, sinampahan na ng kaso itong si Digong dahil sa banta na pagpatay sa kanya. Ayan guys, laman ng mga balita, itong pagsampa ng kaso. At guys, ito yung kauna-una ang criminal case ni Duterte mula nung umukusan ng pagka-presidente. So, alam naman natin ng presidente siya, nagagawa niya ang gusto niya. Kung sino gusto niyang pakulong, lalo na kung kumukontra sa kanya, kasama na niya, halimbawa, si Laila de Lima, at kung sino-sino pang mga kumukontra sa kanya, talagang ginigipit at binabantahan at nakukulong talaga. So ngayon guys, ito yung pinakakatapat ni Digong. Ayan na nga, sasampaan na sa ng kasong kriminal. So, sana guys, ito yung simula. Bukod dito, sana meron pa. Lalo na yung EGK, di ba? Yung halos 25 to 30,000 na pinatay. Sana sa local, magsampa rin sila ng kaso para talagang masampulan na itong si Duterte. Kasi sa pakiramdam siguro ni Duterte, hindi natin maintindihan kasi may edad na to guys. Di ba? May edad na to. Nakala siguro niya, presidente pa siya. At akala niya siguro yung kapangyarihan niya ay forever. So, wala namang forever, di ba? 6 years lang, wala namang forever. Eh, ngayon, sa asta niya guys, sa salita niya, kung ano yung ginagawa ng presidente siya, ganun pa rin. Subalit ngayon, wala na siyang kapangyarihan, wala na siyang immunity, wala na siyang, kumbaga hindi siya exempted, ordinaryong Pilipino na lang siya, kailangan sampa na talaga siya ng kaso. Di ba? Kasi hindi rin siya maingat eh. Ano ba pinagkaugatan nito? Dahil nga doon sa confidential fund ni Sara. Mula nung hindi nagbigyan ng Kongreso itong si Sara Duterte dahil sa 125 million na kanyang ginastos, di ba? Na hindi pa rin may paliwanag na hanggang ngayon. Tapos humihingi naman ng budget ng 650 million at hindi na pinagbigyan yun. Nagka-albarota na itong si Duterte. Bukod dyan, sila Panelo, si Roque, at mga DDS vloggers, guys. So, pilit nilang pinapakita sa taong bayan na malakas pa itong si Duterte. Nakakala din nila, kagaya pa dati. Kaya pag nagsalita siya, bilib na bilib, ay hindi, nagsalita na si Duterte. Yung sinasabi nila, tamimik na lahat, tahimik na lahat. Ayun na, yun yung sinasabi natin. So, masyado silang bilib. Ang totoo niya, lost na si Duterte, humihina na ang kapangyarihan. Kaya kung mapansin nyo guys, walang makaisip nito. Kung dati lahat suportado sa kanya, lalo na sa Kongreso, di ba? Kaya nung panahon nila, nung panahon niya, lahat umaayon sa gusto ni Duterte. Pero ngayon, magtaka kayo guys, wala na, halos kinakalaban na siya ng buong Kongreso. At nalalagasan na rin siya ng kakampi, tinag mo si Melvin Matibag, di ba? Na kanya Secretary General ng mismong partido niya ng PDP, iniwan na siya. Dahil ang asawa nito, hindi rin sila kumpiyansa, so ayon din sa confidential fund. So para hindi siya maipit, nalagasan na ng Secretary General. At sabi nga nito ni Melvin, marami pang susunod sa kanila. So nakikita nyo guys, nawawala na yung power. Kasi nga wala nang power, di ba? Common sense lang. Common sense lang, wala na siyang power. Kaya kahit anong manghang na salita niya, nadadali pa sa ayan. So, pagbanta niya kay Franz Castro, lalo pa siyang nakandaloko-loko at napapahamak sa kanyang mismong sarili. Na dahil sa pagtatanggol sa kanyang anak na si Sara Inday. So panoorin muna natin ang balita. Pasok! Good afternoon. ACT Teachers Party List Representative Franz Castro has filed before the Quezon City Prosecutor's Office a criminal complaint against former President Rodrigo Duterte. Castro filed a complaint of grave threat under Article 282 of the Revised Penal Code and Section 6 of the Cybercrime Prevention Act of 2012 for the statements Duterte made in the program. Duterte talked about the confidential fund of his daughter, Vice President Sara Duterte, advising her to say the secret funds will be used to address the long-standing insurgency.
The former president also referred to Castro as a target for the use of secret funds, saying she is, quote, one of the communists who I want to kill. Castro believes ex-President Duterte's threats are linked to her role in scrutinizing the confidential funds and its removal from different offices. The lawmaker says she is only doing her job and that Duterte should be held accountable for his threats. Ginagampanan lang natin yung trabaho natin bilang kongresista, bilang mambabatas. At hindi pwedeng kung oppose ka sa mga sinasabi namin o kung ikaw ay hindi sang-ayon sa aming mga posisyon, hindi pwede yung basta ka na lang na magbabanta sa buhay ng kongresista o kahit na anumang simpleng tao. So hindi dapat ginagawa yun ni dating presidente Rodrigo Duterte. The Chinese Foreign Minister Yun guys, napanood nyo, di ba? Matindi itong si Franz Castro guys. Talagang tinapatan niya. Hindi siya nagpadaig. Pero sabi niya, di ba? Actually, kahit ako natakot ako, sabi niya, nung pagbandaan. Sabi, kahit naman sino, di ba? Kahit sino kung pagbabantaan ka, napapatayin ka, matatakot ka talaga. Ito babae pa di ba? Pero ganun pa man, ang lakas ng loob niya guys, talagang lumaban sa kay Duterte. Ginagawa lang naman yung trabaho niya, di ba? Siyempre, congresswoman siya, mambabata sila. Trabaho naman talaga nila ambusisiin ang budget, di ba? At bukod doon, maganda naman ang naging intention nila. Na yung 650 million ni Inday, ilipat na sa Philippine Coast Guard. Na ngayon, kailangan natin, di ba? Nung isang araw lang, binangga na tayo, di ba? Ng China. Tapos ngayon, lalo pang mas matindi ang ginagawa ng China, guys. Marami pa silang pwedeng gawin. Na kailangan talaga ng budget niyan. So, yung dating 10 million na budget ng PCG, Philippine Coast Guard, ngayon ginawang 200 million na galing doon sa pondo ni Inday na sa confidential pa na nilipat. Na tama naman, di ba guys? Tama lang. Di ba? Yung kukontra dito, talagang kalaban ng bayan. Babalik natin salita kay Inday. So, yun guys, ito na sana yung simula at marami pang susunod na magsasampa ng kaso para madala itong si Digong at manahimik niya. Kasi sa panahon ngayon, parang siya pinaka maingay sa social media, di ba? Halos araw-araw guys, nasa SMA na siya. Siya na yung bumabati ko sa gobyerno, sa mga kongreso, sa lahat. So yung mga DDS naman, feeling nila, pinagtatanggol yung taong bayan, personal interest lang yan. Hindi naman niya gagawin niya kung hindi ginawa yan kay Sara Inday, di ba? Hindi niya gagawin niya kung tinanggalan ng confidential fund. So ibig sabihin niya, dahil sa anak niya, nagre-rebelde siya ngayon. Sila yung lumalabag sa batas, di ba? Bakit hindi niya irespeto o igalang ang mga mambabatas? Dahil naging mambabatas din naman siya dati, di ba? Naging congressman din yan. Di ba? Naging mayor din siya na nagpapatupad din ng batas. Igalang na lang. Bakit kasi ayaw nilang tanggapin na hindi naman karapat dapat yung confidential fund kay Sara dahil wala naman siyang mandato niyan. Dapat talaga yung mga national security ang may kailangan ng budget niyan. At saka hindi pa pinapaluhan na guys yung 125 million. Saan yun din nila sa loob ng 11 days? Bakit hanggang ngayon wala pa rin siyang paluwanan? Ang nangyayari, banat lang sila ng banat sa kongreso, sa mga kumukontra sa kanila, di ba? So, paliwanag nyo muna kung saan napunta, baka sakali magbago pa isip nila na dinala mo sa maganda. Kasi ang sinasabi sa ROTC, sa tree planting, di ba? Sa libreng sakay, itong si Rocky kung ano na sinasabi. So, hindi yan para dyan. Malinaw naman yan para sa mga surveillance lang, rent ng safe house, pambili ng mga informante. Diyan din, malinaw naman eh. So, ibig sabihin, kaya hindi nila may paliwanag. Baka dinala sa hindi tama talaga. Kaya hanggang ngayon, dakdak sila ng dakdak, pero hindi naman nagpapaliwanag sa taong bayan. Saan ginastos? Yun lang, napakasimpleng tanong. Sana kung kumpleto naman records at alam nila na dinala sa tunay na magdadala ng budget, ano ba naman kung ibigay mo yung records, di ba? O ito yung records, yan namin dinala. Kung may question kayo, sabihin nyo na, sasagutin namin. Kaso walang ganun. Ni ho, walang sinasabi sa dinala yung 125 million na ginastos sa loob ng 11
days. Kaya tama to guys, sampahan ng kaso. Sana sunod-sunod na to para talagang matigil na tong si Digong na sa tingin niya presidente pa siya. Naku, wala nang forever. Binigyan ka na ng pagkakataon ng taong bayan na 6 na taon, wala ka namang ginawa sa korupsyon, ngayon ka lang nag-iingay, sorry ka na lang. Wala na nakikinig sa'yo, yung mga supporter mo na lang. Alright? So, nandito na naman po guys. Thank you very much.